ba? O kaya nga sabi dito, ingatan ang puso. Bakit? Sa English yan eh. It comes the issues of life. Maraming issue ang buhay natin. At saan nagagaling yun? Sa puso. Okay? Ang sabi dun sa Matthew 19, sabi ng Panginoon, tandaan nyo ha, Panginoon nagsabi, sa puso nanggagaling ang pagpatay, pangangalunya, pagnanakaw, lahat ng kasamaan. It's in the heart. Tandaan nyo. Pati masamang isip, galing sa puso. Akala nyo ang puso walang isip? Meron. Biblically, ang salita ng Diyos, binibigay niya ng tamang pakahulugan ang puso natin. May isip ang puso. Okay? Kaya nga mga kapatid, ang puso ay dapat na ingatan. Dahil kasama yan na pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Aside from the other items na dapat nating ingatan. Another na dapat nating ingatan dito sa ating lesson ngayong gabi is, let us be careful to guard the things that God has committed to our trust. Tandaan nyo ito, Diyos ang nagkatiwala sa atin. Kapag pinagkatiwalaan ka ng Diyos, may inaasahan siya sa atin. Diba? Yung mga amo nyo, pinagkakatiwalaan kayo. That's why kapag pumasok kayo doon sa bahay nila, ang gagawin nyo, yung bagay na pinagkatiwala sa inyo. And do it well. Dahil kung magandang performance mo, sino matutuwa? Kayo? Hindi. Siya. Sino yung amo ang dapat matuwa? Tandaan nyo, you have to please your employer. The same thing with us. Tayo mga Kristiyano, sino ang piniplease natin? Ang Diyos. Kaya dapat yung ipinagkatiwala niya sa atin, iingatan natin yan na meron tayong dapat nagampanang mabuti. May kaayusan, mga kapatid. Ano po? Kaya, tandaan niyo itong salitang committed. See? Napakalaking bagay yan that God entrusted us. Sino tayo para pagkatiwalaan ng Diyos? Mag-isip na kayo. Are we worthy? No? Na bigyan ng bagay na pwede natin gampanan? Diyos yan, ha? It is not the President of the Philippines. It is not the President, whoever, highest official here in Macau. Hindi po. Hindi tao ang nagbigay ng pagkakatiwala sa atin. It is the Creator. It is our God. No? Kaya tayo naman din, dapat maging katiwa-tiwala tayo. Diba? There are times na yung pagtitiwala ng Diyos sa atin, hindi na natin nagagampanan. Nabanggit kaninang umaga na ang taong pinagkatiwalaan sa maliit ay pagkakatiwalaan sa malaki. Kung sa maliit na bagay hindi ka mapagkatiwalaan, how much more sa malalaking bagay? Diba? Tayong mga Kristiyano, may pinagkatiwala ang Diyos, basahin natin sa kanyang mga katotohanan itinuro mula sa bagong tipan, mga kapatid. Ano po? Kaya, tandaan natin, kanina may binasa tayo, our God, He is alive. Can we trust God? Yes. The question is, pagkatiwalaan ko ba ang Diyos? 100%. Pero ang tanong, ako ba mapagkatiwalaan ng Diyos? Di ba? Kung ang Diyos ay laging mapagkakatiwalaan, paano naman tayo? Kailangan tayo din ay mapagkakatiwalaan ng Diyos, mga kapatid. And here's the Bible message nitong mga bagay na dapat nating tingnan sa spiritual view. Ano? Yung paborito ni Father Efrain na isa sa mga dapat nating tandaan, tumiwala ka sa Panginoon. How? Ng buong puso. Whole heart. Tayo madalas half-hearted. Minsan sa pagluluto, tatapatin ko kayo, mas masustansya ang half-cook. Okay? Pero hindi all the time. Kasi may mga niluluto na dapat fully cooked din. Katulad ng beef. Di pwedeng i-half-cook ang beef. Di ba? Ay makikipaglaban ng ngipin nyo. Paglangat-nat. Bakit? Parang chiclet yun. Parang gum yun. Di ba? Kailangan fully cooked din yun. O well done. Di ba? Pero dito ang sabi, buong puso. Magtitiwala ka sa Panginoon. Okay? At huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Yes, binigyan tayo ng talino ng Diyos. Ang bawat isa sa atin ay mayroong kakayahan. Pero take note nyo, sino nagbigay niya? Siya. Sa Kanya pa rin tayo
hihingi ng kaunawaan. Ito gusto kong i-advise sa inyo as a tip. Every time you open God's Word, don't just open it and read it. Na ganun lang. You ask God's guidance. How